Sa bawat sulok ng mundo, may mga taong isinilang na tila ba taglay ang suwerte sa lahat ng bagay, samantalang may iba namang kahit anong gawin ay tila laging binibigo ng kapalaran. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga lihim na puwersang gumagalaw at isa sa pinakamakapangyarihan ay ang batas ng karma. Narito ang isang kuwentong hango sa kulturang Pilipino tungkol sa kapangyarihan ng salita, kabutihan at hustisya ng langit. Ang kuwento ni Benito at ng kanyang mapanirang bibig. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Ilocos, may isang lalaki na kilala sa pangalan na Benito. Si Benito ay hindi lamang kilala sa kanilang lugar bilang isang mangangalakal ng hayop, kundi pati na rin sa kanyang dila, isang matalas at walang preno. Mahilig siyang manlait, manginis at manira ng dangal ng iba sa ngalan ng katuwaan. Isang araw, habang ipinagdiriwang ng mga tao ang bagong taon, bumisita si Benito sa bahay ng isang lalaking may kapansanan na si Mang Lando. Si Mang Lando ay pipi at bingi, samantalang ang kanyang asawa ay hirap sa paningin. May dalawa silang anak na masunurin at masipag. Sa halip na maghatid ng pagbati, sinadya ni Benito na bastusin ang pamilya sa paraang akala ng mga ito ay pagbati. Mang Lando, ani Benito, habang kunwari nakangiti, naway maging magnanakaw ang iyong anak, maging masahista sa club ang iyong anak na babae, at tuluyang mawalan ng boses ang iyong asawa ngayong taon. Dahil bingi si Mang Lando, siya ay ngumiti at tumango sa palagay na pinupuri siya ni Benito. Umalis si Benito na natatawa. Akala niya'y isa siyang matalinong mapaglaro sa tadhana. Ngunit hindi nagtagal, bumaliktad ang kapalaran. Habang binabaybay ni Benito ang hilagang bahagi ng probinsya upang magbenta ng kalabaw, sinalakay siya ng mga tulisan. Tinangay ang lahat ng kanyang alagang hayop, pati ang kanyang salapi. Hindi lang yon, binugbog siya at binasag ang kanyang tuhod. Makaraang makaligtas sa bingit ng kamatayan sa tulong ng isang dumaraang manggagamot, umuwi siya sa kanilang baryo bitbit ang saklay at sugatang puso. Ngunit ang mas matindi pa sa kanyang dinanas ay nang makita niyang ang kanyang sariling asawa ay naging pipi sa labis na iyak. Ang anak na lalaki ay nakulong sa pagnakaw at ang anak na babae ay natagpuang nagtatrabaho sa isang beer house sa lungsod. Hindi makapaniwala si Benito. Ang mga salitang ibinulalas niya kay Mang Lando, lahat ng iyon ay bumalik sa kanya, isa-isa, gaya ng orasyon na sinambit ng masamang espiritu. Isang araw, sa gitna ng kawalang pag-asa, nakasalubong ni Benito ang isang matandang monghe na naglalakbay sa baryo. Nang marinig ng monghe ang kwento ni Benito, siya ay sumama upang personal na bisitahin si Mang Lando. Pagdating sa bahay, nakita nila si Mang Lando na payapang nagpapaligo ng kanyang alagang kambing. Nang marinig ni Mang Lando ang mga yapak, siya ay ngumiti. Lumapit ang monghe at yumuko bilang pagbati. Sa kanilang pag-alis, sinabi ng monghe, "Benito, ang iyong mga salita ay tila palaso, matulis at mapanakit. Ngunit si Mang Lando ay isang taong hindi nakakaramdam ng galit. Kaya't ang mga palasong iyon ay walang pinatunguhan. Saan pa ba ito babalik kundi sa iyo rin?" Napagtanto ni Benito na ang kanyang sariling dila ang naghukay ng kanyang kapahamakan. Ang kanyang pagkapait ay siyang naging lason ng kanyang pamilya. Simula noon, siya ay naging tahimik, mas mapagkumbaba, at nagumpisang tumulong sa mga taong dati niyang nilait. Ang kuwento ay nagsilbing paalala, ang salita pagkangyarihang bumuo o sumira. Gamitin ito ng may malasakit. Sa huli, ang bawat binigkas ay maaring maging biyaya o sumpa na babalik sa pinanggalingan nito.